akin. Let's cool down na tayo. Yung impeachment ni Sara, dapat ito bang impeachment ni Sara yung mga magfa-file ngayon sa kanya? Oo. Ito ba, tingin mo mapupush kaya to? Mapupush yan. Ang plano nila unahan Ang plano nila unahan si President si BBM. Oo. Para mapag-usapan, para magkasabay yung mahuli yung walang grounds, totally walang grounds kay Presidente Bongbong Marcos. Totally wala. So mangyayari niyan, hindi lang rin niya papansinin ng Kongreso. Kasi you have to remember that even if you file a complaint, if the Congress, the House of Representatives, will not entertain it, di wala din. Alam mo, kausap ko si former Senator Sonny Trillanes. Pag-usapan namin yan sa isang podcast. Nangyari ganito. Nanginginig ang mga mga bataan ni kasi sa totoo lang, out of number sila sa Senado ngayon. Oo. What if pumanik sa Kongreso? Ang gagawin kasi ng Kongreso ganito Ang sabi ng korte, maghihiring muna sa Kongreso. Oo. So ibig sabihin nun, hindi maghihiring muna sa Senado. Oo, Maghihiring sa Congress, malakwadkom na naman to. Malalaman yung baho, Madriaga, yung mga pera sa bangko, makahalungkat. Yun ang kinakatakot ng mga ngayon, kaalyado ni Kumbaga nanggigigil sila ngayon, papasi, kasi malalaman ng tao sa Kongreso pa lamang. Actually, naman talaga yung first impeachment, talaga namang punong-puno ng grounds yun sa ebidensya. How will you explain this? Ang sabi ng Armed Forces of the Philippines, wala kaming tinanggap na pera sa Office of the Vice President. Na confidential, na sinasabi nila na nagbigay daw ang sila Sara ng 15 million para gamitin ng Armed Forces of the Philippines doon sa kanilang youth summit. Nag-issue ng certification at nag-testify yung AFP na wala kami pera tinatanggap. Doon pa lang May grounds na. Grounds na. Grounds na yun. Tsaka yung Intel funds na 125 million na ginastos ng 11 days. Ang sabi di ba nga ng PNP, kami nga nationwide na organization na meron kaming mga inaalagaan ng mga informants. Hindi namin kayang gastusin yung 125 million in 11 days. Tama. Office of the Vice President ka. Wala ka namang national network na para sabihin mo na anti-terrorism. Pangatlo pala, hindi naman anti-terrorism ang office ng DepEd at saka ng OBP. Tama. Paano ka naman nagkaroon ng Paano ka nagkaroon ng pondong gano'n? Tapos nung huli, sinabi naman ni Saka ng sabi niya, yun daw kasi ginastos yun doon sa pag-imbestiga. Kay Saldico. Doon sa yung sa laptop daw. Ni Saldico. Dahil na nagkaroon nga ng anomalya doon sa laptop. Ginamit daw yung pondo pang-imbestiga. Gano'n kami na maniwala Kasi, gagastos ka ng 125 million para lang alamin sino ba supplier niyan. Sino ba nag-bigay? Tama. Ganun lang. Gastos ka 125 million. Para isipin mo na maniniwala yung mga Pilipino sa mga katwiran mo, saksaka ka ng Ito nga, Secretary, nakakatawa yung ginagawa nilang ganyan. Ito, napag-uusapan natin dito. Harap-harapan na tayo Harap-harapan na tayo nila niloloko Harap-harapan tayo niloloko. Hindi, ginastos ko kasi sa sa investigasyon. Ano ibig sabihin, yung mga membro ng investigating body, pinagbibigyan mo ng 1 billion? 20 million? Bilyong piso? Sige, mag-imbestiga kayo. Ang aalamin nyo lang, sino ba supplier? Kailan nagkaroon ng bidding? Nagastos ka 125 million for that. For you to believe that the Filipinos will take it by hook, line, and sinker na, ginastos nga yun sa investigasyon. Tsaka sa laptop. yung kung sasabihin niya pong for investigation sa laptop yon, hindi accurate yon sa total meaning ng paggamit ng confidential funds. Dahil sa anti-terrorism yon or different kinds of that. The Office of the Secretary of Education has nothing to do with anti-terrorism. Kaya nga Anong gagawin niya sa funds niya? Yung inimbestigahan niya kung ilan yung nagkakating classes?
Pinasusundan. Oh. Pre, pinasusundan yung mga nagkakati. Na-discover pa ni Secretary Sani Angara na Oh. meron pang mga yung reset. ghost students. 19,000. Oo. Yung mga nakakatanggap ng voucher. Oo. Di ba po? Grabe, no? Alam mo, Tapos sasabihin nila, wala namang grounds political lang yan. Pinaglololoko nyo kami yung walang grounds. Sasabihin nyo sa amin, political lang yan. Baka yun yung dahilan kung bakit medyo mailap si VP sa impeachment na yan. Ah. Kasi once na mag-umpisa yung impeachment trial, dun na eh. Mm. Magkakabukasan na ng mga account na tinatago, magkakabukasan na ng mga sekreto, Ah. may madriyaga pa. Nabanggit Medyo mo yung critical account. talaga. Nabanggit mo yung account. Isipin mo, i-explain niya na, nagpunta ako sa bangko para alamin yung mga account na yan. Sinabi ng bangko, existing nga yung mga account. Oo. Pero, hindi nila alam kung bakit meron. Bakit meron? At hindi ko rin alam. Basta, merong account. Siguro daw, sabi ng bangko, baka naman talaga non-existent yan. Ano ba namang klaseng statement? Pinahabak Sinabi mo yung na nga bangko. na ang bangko, naglabas na ng listahan, kasama yung pangalan mo, dun sa mga accounts, tapos sasabihin mo, baka naman non-existent yan. Yung bangko pa, naglabas ng listahan, tapos sasabihin nila non-existent yan. Oh. Alam mo ba para makapag-open ka ng Yes. account ngayon? Kailangan mo ng history. dalawang ID. Dalawang ID. Dalawang ID. Tama po. Ano? Mm. At i-approve pa ng ano yun, ng head office Oo. na ito may application ganyan. Hindi yung bank manager, branch manager ang nag-approve Yes. ng pag-open ng account. Pinapadala yan sa head office dun sa opening section, Yes. account opening section. At saka lang nila sasabihin na, Poproseso. o sige, bigyan na. At ang nagbibigay ng number ng account niyan ay yung galing sa head office. Opo. Kaya imposible yung sinasabi mo na naka-open ng account, hindi mo alam. Hindi mo alam, hindi Itong nakakainis dito itong punto na inis ako. Yung mga katwiran niya, ginagawa niya tayong kasing Mm. Pwede ba naman yun na nakapag-open ka ng account na hindi mo alam? Pinamaganda niyan, Papa Sec. One time, sana matupad tong gusto naman niya. Pagsamahin natin si Secretary Lariga doon, tsaka si former Senator Sonny Trillanes, isang mainit na bakbakan. Oo, no, Oo. napakaganda siguro no, Oo. no. Parang sinabi kasi ni Sarah na siya lang ang pwede mag-open ng bank account, parang Oo. hindi naman natin nararanasan. Hindi ako, nag-apply ako sa bangko. Oo. Actually, dalawang ID ko, kasi business type yung inano ko eh. Dalawang ID ang pinasan ko. Oo, dalawa Nanapan talaga. pa ako ng tax ko. Oo. Nagbabayad ako. So, ibig sabihin nun, bago ka makapag-open talaga ng isang bangko, kailangan meron kang 2 IDs, meron kang mga papers na magpapatunay na ikaw yan at sa'yo yan. Correct. Diba? So, Hindi ba pwede yun na sasabihin mo? May listahan nilabas ng bangko, nandun yung pangalan ko. Mm. Pero hindi na, ito pa nakakainis Hindi raw alam ng bangko kung bakit meron. Pwede ba yun? Tapos yung secretary, Hindi plus nila 30. alam kung bakit may nasa listahan. Baka daw kasi non-existent talaga. Nilabas mo na nga, nandun tapos sasabihin mo non-existent. Pero I'm very excited kasi alam ko may mga magpa-file sa kanya ng impeachment complaint. Oo. Gawa nito, itong mga impeachment complaint na ito nalalabas, I think pagkatapos ng February, katapos ng VAR ruling. Oo. Tapos malalaman natin, ang exciting part, Papa Sec, is yung hearing sa Kongreso. Oo. Kasi doon pa lang malalaman ng Oo, tao. malalaman Oo. na. Pero Kahit naman yung nakaraan alam na rin ng mga tao yan Kasi ang daming gusto siyang tanungin, pagsalitain. Totoo ba to o hindi? Yes or no? Pero wala na itok Oo, na ganyan. tama. Pero kuya, ito secretary, para umupa ng konti si secretary. Kumalma Bro, muna. kumalma nang. Secretary, ano po masasabi niyo dito sa bago na ilalakip nila na Ramil Madriaga na dinideny po ni Sara Duterte na hindi ko ako nga may picture sa iyo. Anything daw pwede magpi-picture sa kanya, Sekunda hindi ko niya lang, daw ha? kilala. Sekundaan ko lang. Parallel leader niya, convener. Convener niya si Ramil Madriaga. Papasek, nagkasama tayo nung campaign. Yung convener, na katulad ng Blessed Movement, kilala mo. Yes. One, kilala mo. In person, kilala mo yung mga convener. Hindi mo pwede, hindi mo kilala yung convener mo. So, ibig sabihin ng Papasek, tinatanggi ni Sara Duterte yung sa isip, yung Inday Sara Duterte is my president na convener, hindi niya daw kilala. Samantala may mga conversations sila at may mga pictures sila Yes, at may marami video. nagpapatunay na talagang magkaibigan sila. Hindi lang yun. Kumpare pa nga Kumpare. Dahil naanap. Para isipin mo na yung mga na pinagsasabi mo ay paniniwalaan ng mga taong bayan. Huling-huli na po secretary sa Zoom.
Huling-huli sa Zoom, Oo, yun na nga, huling-huli sa napakarami. video doon sa... Pero ang mas excitement dyan, Oh. yung ilalabas na yung hawak na cellphone. Oo. Oo. Yun. Kasi yun daw ang pinakamatibay eh. Kasi Oo. nandun yung conversation, andun yung mga utos, andun yung mga transaction. Oo. So kung lalabas yan, kahit pa siguro dito ka na medyo mahina ka mag-isip, May nautak. medyo magbabago yung pananaw mo kapag Ako, hindi lumabas pa rin na yan. Mga saksakan ng tang. Wala pa rin yan. Oo. Pero ayun, ano yun, kapag ka lumabas yan, magkakaalaman talaga kung totoo o hindi. Kasi madali lang naman mag-akusa eh, di ba? Halimbawa, yung sinasabi ni Madriaga, ganito si VP Sara, ganito yung pamilya nila. Oo. Pero kung may ebidensya, talagang lulubog sila dyan. Oo. Yan, pag natalang actually in 2028 election, there's a two possible eh. It's either mag-resign si Sara or mag-proceed siya doon sa impeachment. Alam mo, kahinat na niya pag nasabi ang guilty yan, Oo. nabasa sa Senate, alam mo, hindi na makakatakbo even sa barangay level. Oo. Talaga ba? Ligwak Wala yan. namang kapanapanalo yun eh. Sila lang ang nagsasabi na malakas sila. Pero yung mga survey sa wala siyang kapanapanalo. Noong 2022, bakit hindi siya tumakbo presidente kung talagang sa tingin nila malakas siya? Alanganin siya eh. Kasi hindi, wala naman siyang boto eh. Wala siyang boto. Ito nangyari dyan noong 2022. Noong 2021 pa lang, before the filing of candidacy, nagpa-survey ang Malacanang. At ang ginamit nila yung mga congressman. No? Inutusan yung mga congressman na mag-survey sa kanilang mga distrito ng gumawa ng internal survey. Lumabas doon sa survey na yan na ang number 1 ay si BBM. Ang number 2, si Lenny. Number 3, si Isko. Pang-4 lang si Sara. Kaya nga kahit anong pilit ang gawin sa kanya, nagkandalawit-lawit na ang dila ni BBM ng mga Sara Rando. Wala pa rin, ayaw talaga ni Sara tumakbo. In fact, nag-file na lang siya ng Mayor. mayor.